Humiling sa International Criminal Court si British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman na payagan siyang umatras bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, nagpasya umano si Duterte na kumuha ng panibagong abogado para sa kanyang depensa sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Binanggit din ni Kaufman na natapos na noong March 31, 2026 ang kanyang isang taong kontrata bilang counsel ng dating Pangulo. Sa hiwalay na pahayag, nagpasalamat si Kaufman kay Duterte at sa mga supporter nito sa ipinakitang suporta sa kanyang serbisyo bilang abogado ng dating Pangulo. Samantala, pinayagan na rin ng ICC Trial Chamber 3 ang pag-atras ni Dov Jacobs bilang Associate Counsel matapos umanong baguhin ni Duterte ang kanyang defense team. Nakatakda naman sa May 27, 2026 ang susunod na status conference para sa trial phase ng kaso ng laban sa dating Pangulo. Humihingi ng katiyakan ng mga biktima ng drug war na hindi maantala ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court matapos ang pagbabago sa kanyang defense team. Ayon sa human rights lawyer at assistant counsel sa ICC na si Attorney Cristina Conti, may karapatan si Duterte na pumili ng sariling abogado, ngunit hindi ito dapat magdulot ng delay sa pag-usad ng kaso. Iginiit ni Conti na ang pagkuha ng bagong abogado ay hindi nangangahulugang magsisimula muli ang proseso o magkakaroon ng panibagong legal remedies. Inaasahang ihahain ng mga biktima ang kanilang mga concerns sa nakatakdang status conference ng ICC sa May 27, 2026. Meron ka na bang naririnig na maaring solido na magiging katunggali po ng pangalawang Pangulo, lalo na backed by kasalukuyang administration po? Admar, wala akong nakikita pang malakas na merong babangga sa base ni Vice Presidente. Si Vice Presidente, katulad ng dati kong sinabi, meron niyang base vote na 30 to 35%. Yung linabas ng isang polling firm, hindi ako nanghihina doon. Bakit? Kasi makikita mo doon si Vice 46, laban kay Tulfo na 46, ang undecided 7. Pagdating mo doon kay Robredo, siya ay 51 at makikita mo si Robredo ay 43 at ang undecided 6. So parehong numero, ang malakas at nakita natin yon, malakas sa Mindanao, sa kanyang Visayas, pag-aawayan ng balance of Luzon, sa kanya ang Class D and E, no? Clearly established ang source ng support ni Vice President. Ngayon, pag hinabaan mo dun sa 6 na pangalan, sinong nabawasan ng support? Sinong nabawasan ng preference? Si Robredo at si Tulfo. Si Vice Presidente ay I think nasa dun sa maramihan, tingnan natin ha, dun sa maramihan she's 43. No? So, ibig sabihin, pag tinali mo yung kay Robredo at kay Tulfo, she will end up an average of 43 sa against several. Hindi siya ang nawalan ng boto. Ang nawalan si Robredo at si Tulfo. Anong ibig sabihin nun? Malambot pa ang suporta kay Robredo at kay Tulfo. Yan ay nangyari after ng announcement niya. Yung survey was I think 2 weeks after the announcement. Isa pa lang naman yung survey, hindi yan final decision. Para ang mga tao ay magsabi na, malakas si ganito, malakas dito. Yung nagtay, sa tingin ko yan, kaya ko sinabi yung undecided, kasi may undecided na sa pakiwari ko ay kaya naging undecided dahil naghihintay ng kasagutan sa mga issues. Ito ring survey na ito ay hindi nangyari nung dinedemolish siya. Sa aking paningin, yan ay mas bababa.
Okay? Pero hindi bababa sa 30 to 35% kasi yan ang base na boto ng Duterte nationwide. So, hindi ako alarmed. Ang nagdududa lang ako, commissioned survey daw yan, bakit ilinabas? Ngayong panahon na ito na nagliligawan sa boto. Ang pagkakaintindi ko, gusto lamang daw makita no nag-commission para matulungan ang kanyang mga colleagues sa Senado. Dapat yan hindi linabas publicly. Kasi kung yun ang intensyon, edi dapat nag-usap sila o paano pag ganito ang resulta. That only tells me that they're very concerned. So tama yung ginawa ni Vice Presidente na reshape niya yung arena from being a respondent to being a frontrunner for 2028. That shows that she is a frontrunner. Nererepaso na ng key members ng House Justice Committee ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, May 11, inaasahan ang deliberasyon at pagboto ng House members sa Duterte impeachment articles. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inaasahan na ang deliberasyon at botohan sa plenaryo ng Kamara kaugnay ng approval sa House Committee Report No. 261 at House Resolution No. 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, May 11, 2026. Mauuna ang sponsorship speech ng pangunahing author o may akda sa ulat at resolusyon na si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Susundan ito ng interpellation o pagtatanong ng mga House member bago ang botohan. Well, the only preparation that we have is by doing an individual reading of all the materials necessary for us to have a deeper understanding of the allegations of offenses, no? Sa akin naman, it is merely reporting in the plenary that is for Monday, basically kung anong laman ng committee report. That will be the same substance that you will be hearing from me when I deliver my sponsorship speech. As to the number of interpellators, I don't have any idea, but I anticipate that it will be the same questions which were discussed during the justice proceedings. Kabilang naman si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa naghahanda para sa deliberasyon. We're just reviewing the committee report again, reviewing the committee report, reviewing the resolution, setting forth the articles of impeachment. Sa panuntunan ng Kamara sa impeachment proceedings, roll call ang botohan para sa approval ng resolusyon. Ang magtatala ng boto ng bawat House member ay ang Secretary General. Kapag hindi bababa sa 106 na mga kongresista ang bumoto ng pabor sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, mangangahulugan ito ng impeachment ni VP Duterte. I-endorso ang articles of impeachment sa Senado para sa isang paglilitis. Maghahalal din ng plenaryo ng Kamara ng 11 miyembro bilang impeachment prosecutors. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng proseso ng impeachment laban sa kanya. Ayon sa pangalawang Pangulo, maraming nangwarta gamit ang kanyang pangalan. Tugon ito sa tanong sa Vice Presidente kaugnay ng kasiguraduhan ng ilang mambabatas ng pagka-impeach sa kanya sa Kamara. Madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa. Wala po tayong na-encounter na mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
Bukod dito, itinanggi rin ng House Justice Panel Chairperson ang aligasyon ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na may alok na ilang milyong pisong halaga ng cash, karagdagang alokasyon sa maintenance and other operating expenses kada buwan at mahigit 100 milyong pisong halaga ng mga proyekto para sa House members kapalit umano ng kanyang yes to impeachment vote. And I deny that pronouncement of Senator Amy, with all due respect to her. Wala po akong na-encounter na ganyan.